ng kasagsagan kasi ng gera sa Ramos Highway. Bali, nandito kami, doon muna kami sa Luzon. Nakatanggang radio isang kumpanya namin na dala kami sa Mindanao. Kasi grabing gera na doon. Nawalop na yung second say 18 company. Tapos ng that time yung sabi na Earth, kinumagahan kagad kami na punta doon sa airport para magtungo dito sa Mindanao. Lumapag kami doon sa nung nakapunta kami sa airport. Pumunta nagsakay kami ng 30. Tapos dinapag kami sa Awang Airport. Tapos sinundo kami papunta sa pahinga muna kami ng isang gabi. Pagkaumagahan, pagkatapos ng briefing, dinala kami doon sa Matanog area. Doon sa mga may mga kanyon. Doon kami nagantay sa second batalyon saka 18 company. Pagkatapos nung 2000 yun, March. Pagkatapos nag-stay kami ng gabi doon sa Matawag. Nagkuhan pa kami doon, nag-briefing yung official namin na si Lieutenant Montalvo Almodovar. Saka ayun yung pinagtiyo namin, at saka si Ikso. Si First Lieutenant Agoncillo. Nung paggabi na, dumating yung buong batalyon, second batalyon, para mag-move na kami papuntang ikutan namin yung highway, delikado man, ikutan namin dito sa left flank kami. Highway ng Narciso Ramos Highway. Tapos yung i-clear namin, yung bus namin doon. Pagkatapos ng yung gabi na yun, naglakad kami. Inabot kami ng umaga na naglalakad. In that time, the halt, nag-skirmish na kami, nagpahinga. Habang yung namin, yung mga official, kinuha yung location. Tapos tanghali na yun mga alas 11. Sabi, kain. Hindi pa, pagsabi ng official kain, linabas na kagad yung ng tail scout namin. May naupian doon sa unahan. Kinarga ulit yung kaldero at saka mga kalan. May kalaban, sabi doon sa unahan. Kaya pumalok kami dito sa right. Yung batalyon, yung 15 company at saka 18, yung 15 company sa pan, yung 18 dito sa left, kami dito sa right. Ngayon lang pukan na. Ilang alas 11 hanggang 5 natapos yung yung encuentro. Tapos nung wala nang
putok doon sa kalaban, di ceasefire yung kuan, yung mga opisyal. Nagplano. Pero yung kuan na yun, marami nang wounded sa tropa. Maraming nang tamaan. May patay na rin sa 15 company. Kaya lahat ng nasa reserve dito sa likuran, abante. At yung wounded, dala doon sa kuan, sa likod. Nung natapos yung pukpukan, decide na yung official na, o sige, yung 17 company dito sa right, saka yung 18 dito sa kuan sa di nag-assault na kami, assault. Tapos nakuha namin yung pwesto ng kalaban. Di nag-command ng search ng mga kuan, ang mga official namin, si search, sabi ng official namin si First Lieutenant Almodovar. Di nag-search kami, doon kami nakakuha ng kuan. Taga-anar man ako, hindi ako maka-search, ako lang yung taga-suporta doon sa mag-search. Lang ako, nakapisto lang ako doon sa medyo high ground para kung may kalaban pa, masustinan ko sila. Nung nag-search na yung tropa, nakakuha ng 3 baril. Isang M60 yung Bulldog, yung kuan. Saka isang M16 M14. Saka 3 Kia ng kalaban. Pagkatapos na yon, pahinga. Doon na kami nagkuan ng defensive position namin. Doon sa mismong tabi ng patay. Ayun, paggabi, authorized man ng recon firing. Pag may kumaluskos, putok. Yun yung ginawa namin paggabi. No man's land man yung araw na yun. No man's land kay Presidente Erap noon. Yung that time na yun. Pagkatapos, nung kinaumagahan, nag-resupply ng bala, amo. Pagka-resupply ng amo, di nagkuha na ng bala. Pagkakuha, mob. Hindi pa nakatayo yung nasa likuran. Kami man ang leading yung oras na yon, yung araw na yon. Inkwentro na naman kami sa unahan. Yun, sa may muske ang pwesto ng kalaban. Ay, hindi pa pala yun, nung kwan pa pala. May nagpahabol na 2. Pero hindi namin inabol, mababa na yun eh. Dito sa taas, may 2 nagpahabol sa baba. Hindi namin inabol, sabi ng CEO namin, huwag yung habulin. Diretso lang dito tayo. Delikado yan, baka nagpapahabol lang yan. Ilagay tayo sa killing zone, sabi nila. Hindi namin inabol. Dito kami ngayon sa taas, sa ridge, nagdaan. Yun nga yung sabi ko, mga 100 meters pa lang yung nalakad namin, hindi pa nakatayo yung isang kumpanya doon sa likod, na pabakak na naman kami. Mga kwan siguro yun, mga 2 hours naman na bakbakan. Naghingi ng kwan ng yun sa kanyon, fire support, para makamaneuver yung tropa, maputukan ng kanyon, maneuver yung tropa. Pero kami, 60 gunner, hindi kami pinamaneuver. Magmaneuver kami sa baba naman. Kaya support kayo dyan, mga 60 gunner. Doon lang kami. Ang suporta lang sa maneuver, sabi ng CEO natin. Nung na-search, negative yung mga kalaban, wala mang na sugatan din. O pahinga konti. Report sa 6th Division. Nung negative na, move kami papuntang Narciso Ramos Highway.
Yun na yung unang kuwan namin nung encounter sa kuwan sa Narciso Ramos Highway. Pagdating namin doon, clear na yung highway. Yung highway man lang yung i-clear. Pahinga na kami. Nagantay ng kwanta kukunin yung mga patay doon sa taas, hindi pa nakuha. Ilang araw pa kami doon na nagbantay. 4 days pa kami. Patay ng mga ano? Yung patay sa tropa na nung unang enkwentro pa lang. Anong kumpanya? Yung second company. Kasi doon sila nawalop sa area na yun yung sa Narciso Ramos Highway. Sa taas lang niya. Ganda kasi yung paksol na kuwan nila, running terraces nila. Di paksol yan, may pagsilipan sila eh. Bali ganyan yung kuwan, makikita yung tao na palap. Doon man dumaan yung mga tropa ng second scout ranger. Sa kamaisan, di kita sila. Kahit anong gawin nila magpaputok, hindi nila matamaan yung kalaban ay parang yung kan eh. Yung ulo nila nakatabon eh. Hindi nila matamaan, puro sa lupa lang. Kaya sila yung nasandwich noon. Nung ibaba na yung mga patay, kasi ilang araw na patay yun, linggo na yung naibaba na. Kasi mayroon pang mga ABS-CBN noon na sumama doon. Saka kami bumaba ulit papunta ng 6th Division. Wala pang 2 araw, move na naman kami papunta ng Buldon. Kasi ang balak ng mga opisyal noon doon sa taas na i-compress yung kalaban doon sa Bakar. Buldon muna, di negative, exit naman, punta kami ng parang Maguindanao. Ang gabi na naman, isang araw kami doon. Nag-resupply na naman, kinuha lang yung resupply na 7 days. Dito na naman kami sa Langton Matapog para i-compress talaga yung kalaban papunta doon sa Bubakar. Natapos yung kanong negative man, tapos sa 7 days negative. Kami sa parang naman. Hanggang doon bumalik kami doon sa Buldon. And then nung nagplano na naman yung na i-clear yung barera. Bumaba kami. Kasama namin ng tape company. At saka yung buong batalyon pa rin, second batalyon. Nung clear na, spot kami doon ng isang gabi. Pero matagal pa na yun, matagal pa. Ilang linggo pa na bago namin nasok yung Abubakar eh. Pag yung time na yon na dapat pasukin, namin ng tropa. May tangke na, 6 na tangke, mga IB, hindi ko na maalala yung kung anong tama namin na IB. Move kami papuntang Abubakar na. Tapos, ang info kasi doon, pag makarating ka doon sa tulay ng bago Abubakar, makapasok ka sa tulay, enkwentro ka na doon, sabi ng intelligence. Grabe pa yung tulay naman na. Sabi ng mga opisyal, alert, kasi tulay na to, baka nandyan lang sila sa kabila.
Sa high ground man. Baka magisga siya kung mag-alert, sabi ng official. Di, diretso. Tip company ang nauna eh. Sabi ni Captain Mansano, siya man ang sirang tip company. Ta negative man, nakalampas na kami ng tulay, negative man. Pwede na pala tayo magmarcha dito eh, bukas eh. Antayin natin si Presidente Irap dito, sabi niya. Di, tawanan yung tropa kasi yun yung sabi niya. Para makauwi na, makabalik na tayo sa Maligaya, sabi niya. Di, may nahuli si Master Boris na Pakistan. May baril, malaking tao, Pakistanis. May baril, may kumpleto man siya. Pero lamog na sa ganyan. Puro natawa yung niya. Hindi na makausap ng matino ba. Kausapin ng mga opisyal kung saan yung mga kasama niya. Matawa-tawa lang siya. Tapos ito niya doon, over there, sabi niya. Pero grabing tawa niya. Kaya hindi rin manila yung ibang tropa na nandun sila sa unahan. Doon man niya ituro sa unahan, sabi niya. Tapos nung di naglakad na kami. Sabi ng official, sige, move. Tayo, alas 3 na yun. Saan niyo pinala yung Pakistan? Doon sa likod, bali na yun. Pinatay na yun. No man's land man doon. Pagkatapos, doon pa siya sa area. Na-identify na ko sila. Bali, wala man siyang pangalan na siya, Pakistanis talaga na grabing tangkad, tisoy na ba? Binira na pa doon. Oo. Pagkatapos. Yung pagbira ng kapad, sige, 17 company, sabi ng official na namin. Tara natin mauna. Wala man doon pa man yung unahan yung iba na huli. Ngayon nag-decide si Captain Mansano na kami mauna buk. Sabi niya kay Lorenzo namin. Kami na lang nag-aakyat doon sa kami na lang mag-aakyat doon sa taas. Kayo na lang dito sa baba, sabi niya. Sige sir. Kasi wala pa man yung mga bata ko, sabi niya. Di umakyat na sila. Hindi pa sila nandun pa lang sa kalate. O sige, antayin natin na makakyat bago tayo mag-move, sabi ni CEO. Kaya Lieutenant Almodovar. Tapos nung nakaakyat na sila, yung unang team, yun yung unang pinutukan ng kalaban na. Patay ka agad yung guide, lead scout. Bali ilan yung doon, may wounded pa. Kasi Captain Sano na yun, wounded. Doon siya na wounded. Grabing pukpuk na, grabing yung team namin nakakans naman sa open terrain. Ay grabe mang pukpukan, hindi sila makabalik. Kasi may 50 rin kalaban. Ngayon, umabante yung atin na EPC, yung tangke. Sila yung nag-sustain doon sa company para ba yung mga wounded. Pero nahirapan pa rin. Matagal pa na alas 4, alas 5, alas 6. Alas 6 na naibaba yung bangkay at saka wounded. Grabing pukpukan. Ngayon, nung naubusan siguro ng 60 gunner man ako, naubusan ng
bala yung ibang kuan. Pumunta ako doon sa kuan, pinapunta ako doon sa harapan. Lahat ng gunner dito. O sige, punta ka doon, sabi ni kuan yung platoon sergeant ko, si Staff Sergeant Durante. Di punta ka doon sa harapan. Di pumunta rin ako doon. Yun, kami yung volume fire doon sa kalaban. Matapang talagang mga kalaban kasi anim na kuan na EPC na tangke yung sarapan. Sumasabay pa sila. Pipirin yung sinabay nila at saka mga important pipirin yung kuan. Yung pinapatok nila doon sa taas. Then, daming mga putok na. Nung magdilim na, hindi man matapos-tapos yung putok. Kahit magdilim na. Ngayon mga 7, nag-decide yung kuan, yung mga opisyal na mag-withdraw muna doon sa lampas ng tulay. Kasi hindi, kuan, walang mapistoan na maganda doon sa baba eh. Low ground masyado. Tapos walang mataguan na pagpiston ng tropa. Open pa. Di nagkuan kami, umatras kami doon sa tulay. Doon nagpahinga kami. Doon na kami nagpahinga ng kuan ng gabi na yon. Nagplano kung anong gagawin ng mga opisyal. Tapos pag maaga pa, yung magdilim-dilim pa, nag-move na naman kami. Pero dito na kami, nag-maneuver kami dito sa kaliwa. Kinuha namin yung high ground na pinag-ingkintroan ng pit, yung pinaka-kuan nila, putukan nila, pinag-disgrasyahan nila. Pag maneuver namin, wala na yung mga kalaban, puro na magasin yung naiwan nila. Umisit na sila ng pawis. Yun na yung kuan, pag clear, puro putok na doon sa kuan sa clearing kuan na doon sa mga masusukal para panigurado kung may kalaban pa di. Kung may kalaban, puputok din sila para kuan di wala man. Kaya doon na-clear namin hanggang doon sa kuan na nung negative nagdiretso yung EPC doon sa pinakamin na kuan ng Abubakar doon sa malapit sa palengke. Yung 2nd Battalion yung kuan. Kami dito na kami sa taas nag-maneuver. Pag negative, baba kami doon sa palengke, doon sa mga bahayan. Cleaner namin yun. Wala namang kalaban. Yun na yung kuan. Yung pagkatapos ng engkwentro. Pagkatapos, nung matras kami, pumunta ulit kami doon sa kuan, malapit doon sa pinag-engkwentrohan. Doon kami natulog. May IB na doon sa na sila na din doon nagposisyon. Tapos sakala namin mag-uwi na, hindi pa pala kasi aantayin pa pala si Presidente Estrada. 4 days pa kami doon na nagantay hanggang dumating si Presidente. Pagdating niya, di kinongratulation niya lang yung mga tropa doon. Tinanong niya kung ayos lang yung tropa. Grabing pangod ang gira doon. Yun na, nung natapos yun, saka kami bumalik sa Maligaya, Tambayon. Nung time na yun, sir, maraming bumagsak sa inyo. Hindi ka man lang ba nag-isip na o kabahan ng
Kasi nung kwan yun, kinakabahan ako. Pero sa dami ng bumagsak sa tropa, lalo akong tumakang. Kasi kung kakabahan ka na hindi ka na lalaban, mas lalong madiha yung tropa, sabi ko sa isip ko. Hindi ka man lang ba nag-isip na baka tamahan ka rin o mapaparingaw ka rin sa bumabagsak na to? Yung kasi, yung isip ko na nun, basta makuha namin yung high ground na pinutuan ng kalaban para i-withdraw yung mga kwan nun, ng mga kwan namin nun yung mga tropa. Ano na yung nasa isip mo noon? Ano, naisip mo ba yung Pinoon? Naisip mo ba yung magulang mo? O mga may asawa ka na noong time na yun? Hindi pa. Wala pa akong asawa doon, Sergeant. Naisip Kwan. mo ba yung mga magulang mo o mga kapatid mo na Pero yung kwan kasi na yon, nung inkwentro na yon, talagang mapakwan ka talaga. Matawag mo talaga ang ating Panginoon sa dami ng kalaban. Yung iniisip mo doon kung ikaw yung matamaan, nakapagpakwan ka na eh. Nasabi mo na yun sa loobin mo, sa damdamin mo na nakapagpatawad ka na sa Panginoon. Kahit anumang mangyari sa'yo, na dapat na iligtas ka niya, ganyan. Patawarin ka niya sa pagkakasala. Yun yung naisip ko na noon. Saka pinasok ko ito. Kung ano man yung mangyari sa akin, di. Alam naman ng magulang ko na yan, sabi ko. Hindi ka man lang ba nag-isip na umatras o umuwi na lang? Diba? Ay, yung that time na yun, hindi ko naisip yung matras na yun. At saka umuwi. Pero yung nung na-wounded na ko, yun ko lang na